Yo, Hello, what's up, pare? Second Kamusta? episode Ano, tayo, kamusta pare. naman? Oo. I'm good. I'm on a diet na. Totoo ba yan? Totoo na to, this Hindi na time. yan joke? Hindi kasi napapansin ko parang nalobo ako eh. Hindi Like na. yung face ko. And then like, parang... may nabasa ako na parang if you want to reduce your fats sa mukha daw, bawasan mo rin yung sweets. Eh, di ba mahilig ako sa gummies? Gummy candies, gummy bears, gummy, you know. Nabasa ko lang kaninang umaga na mag-inom daw ng black coffee sa umaga without sugar. So, puro? Puro talaga. Anong brand yan? Huwag na magtanong ng brand, pambira. Sponsored ba tayo dito? Hindi naman. Pero, ba kasi may coffee for diets or something? Hindi naman. Sabi lang nila, black coffee eh. So, bumili ako any sa black stick. coffee? Yeah. Bumili ako sa stick, yung black coffee sa stick. Tapos meron din naman akong ano sa bahay na pwede ko naman ilagay yon, like purong-puro Pero siya. masarap yun, yung puro. Totoo. Pero kasi kapag may sugar, masarap din naman. Masarap Kaso nga lang, parang hindi siya tatalab. Ewan ko, I don't know ah. Ganun ba yun? Yeah, well, dako tayo sa isang topic ulit natin. Ito sa topic natin, feeling ko makakancel tayo. Bakit naman? Hindi, ang topic natin ngayon ay cancel culture. Okay. It's all about the cancel. You know what's cancel culture is? Actually, ikaw ang tatanungin ko. Do you have any idea Aray kung ano ko. ang cancel Di, culture? tanong Kasi natin pag di mo sana. nasagot yan, ika-cancel kita. Huwag naman. Magkasama tayo Sige, dito. sagutin mo na. Well, yung cancel culture, para siyang phenomena sa social media na kung saan yung isang public figure or entities or user ng isang platform, nakakancel siya by binoboycott siya ng So, users. ang taong ito or influencer, kung sino mang celebrity, Yeah. ay nakagawa ng something problematic, right? Problematic in a sense na hindi sang-ayon sa social norms or sa karamihan, sa majority. And then pag may nagawa yung isang user na yon or yung isang tao na yon sa social media, kung pumutok siya sa social media, for example, may kumalat na video niya, aalisan siya na suporta. In what way? Like, yung iba, binabash siya. Kung vlogger ka or influencer ka, maybe mababawasan ka ng followers or ng subscribers, or may magpo-post na mga social media user, netizens na stop supporting this influencer kasi ganito, ganyan, ganito yung nagagawa niyan. Sa ganun paraan, like boycotting talaga. Maboboycott ka talaga. And sa ganung paraan, nagagawa yung cancel culture. And laganap siya sa social media dahil napakalaki talaga ng role ng social media sa cancel culture. So, alam na natin kung ano ang cancel culture. Ngayon, hahatiin natin sa dalawa. Yeah, the thing yung is... cancel culture. Yeah, Kasi, sige. maaring dalawang kalalabasan. Yeah. Maaring kaya ka nang ka-cancel to hold accountability dun sa taong yon. For Or, real. Bullying. you just want to bully. Oh, okay. So, ano gusto mo unahin? Yung accountability Siguro dun or tayo bullying? sa good side. Which is yung accountability. Yes. Well, when we say accountability, Yun yung siguro, pagturo mo ng leksyon or, yun nga, pagka, dun sa ginawang problema ng isang tao or isang celebrity, pinapaunawa mo sa kanya na may mali siya panagutan nagawa. mo. Okay. Yung nagawa mong offensive, yung nagawa mong problematic sa ibang tao. Kasi especially this past few years, sa mga, ang daming bumangon pare, na social media influencers, may mga artista pa nga na nag-turn na rin sa pagiging content creator na nabash na online. And masasabi natin na talagang na-cancel culture sila. Kasi meron silang nagawa na hindi karapat-dapat sa ibang kapwa-tao niya. And like, doon sa pagiging accountable, gusto ng mga netizen na panagutin yung influencer na yon or yung user na yon, social media user na yon, dun sa mali niyang nagawa. Yes. Let's say, yung nagawa niya kasi is walang legal action. Kumbaga hindi siya walang kakayanan yung nagawa niya ng mali na walang kumbaga, kapangyarihan. hindi mo maano sa batas. Oo, walang Nagawa kapangyarihan, niyang di ba? problema. Like, walang kapangyarihan yung nagawa niya ng mali para magsampa ng kaso, maybe natatakot, or wala kasing pambayad ng abogado para lang asikasuhin kumbaga siya. magastos pa eh. Yeah, for real. Diba? So, yung netizens sa social media, sila na yung gumagawa ng hakbang para panagutin yung tao na yon dun sa nagawa niyang mali. And do you think that's fair? I think that's fair sa mga influencers or celebrities na talagang matitigas na ang ulo.
Yung mga talagang ginagamit na yung pang-rage bait Yeah. para lamang kumita or maging relevant. Pasok ba dito yung ano pare? Kasi ito, isa sa mga nagiging issue to eh. Actually, even mga politicians, mga namumuno sa gobyerno natin, inaksyonan na sila, yung mga senators. Yes. Yung mga content creator na nagpo-promote ng sugal. Paano pasok? Like, may mga influencer or content creator na noon hindi naman sila nagpo-promote ng sugal. Okay. Pero ngayon, nagpo-promote na sila and dahil doon, nako-call out sila sa social media na dati hindi ka naman ganito, ganyan. Pero ngayon, nagpo-promote ka na ng sugal, may billboard pa. So like kasama sa cancel culture yun, right? Kasi, kasama yun. nagko-call out yun dun sa influencer. And then, parang ang mangyayari, pagka nagsama-sama na yung mga tao, yung mga netizens sa social media na ayaw nga ng sugal promotion, kasi pare, ang laki naman talaga ng epekto ng sugal. Sa una pa lang, mali na talagang pagsusugal. Mali, yun na nga, mali na yung pagsusugal, yung epekto pa nun. Alam mo ba pare, Yun, bro. ito pasok lang natin para maunawaan ng mga manonood natin. Bakit ganun ko pinasok yung sample na yun? Sige. Kasi pare, yung mga experts sa pag-aaral nila, yung dahil sa pagsusugal, ang dami ring masamang idinudulot nun, lalo sa sambahayan, sa pamilya pare. May mga, like for example, kadalasan kasi tatay yan eh. Tatay yung mga nagsusugal. Pag natalo sa sugal, yung galit, yung inis nila sa pagkatalo nila, na ibubunto nila doon sa mag-iina niya. Okay. Na pagsasalitaan ng masama yung mga anak, o di kaya yung asawa niya na pagbubuhatan niya ng kamay. Ang masisti pa, ito pa. Di wala ka ng pera, talo ka na. Yung dapat pang-aral mo sa anak mo, napangsugal mo, kaya ang nangyayari, ang end up, wag ka muna mag-college. Wag ka muna mag-senior high, wala tayong pang-aral. Bakit? Dahil sa sugal. So, kaya ko na ipasok yun, kasi ang numero unong may pananagutan doon sa kung bakit na udyukan yung maraming Pilipino na magsugal dahil sa pagpopromote ng mga influencer na to. Mga and endorsers. Even ng mga artist, pare. So, ikaw kasi, pare, as influencer ka, let's use that term, influencer. Mapa-content creator ka man, mapa-artista ka man. Di ba dapat nag-i-influence ka for good? Good deeds, right? Like, as influencer, dapat huwaran ka. Role model ka. Oo, doon na tayo sa tao lang tayo eh. Pero hindi habang buhay dapat maikatwiran natin yon sa mga mali nating nagagawa. Oo, tao tayo. Pangit na tawagin ka influencer tapos yung influence mo is bad thing. Well, mga sugal, mga bisyo. Exactly. Diba? Well, ang pagiging influencer, tapos ang pag-i-influence mo masama, alam mo tawag doon? Ano? Sin-fluencer. Uy. Diba? That's a good term, right? Pero ang atin dito, okay lang ba sa tingin mo? Is it fair for the accountability na i-cancel culture yung mga social media content creator or artist na nagpo-promote ng sugal? Oo. Is it fair? It is fair in terms of doon pa lang sa sugal eh. Yeah. That's a bad thing na talaga. Okay. So, kumbaga, ika-cancel mo siya dahil nga may ginawa siyang something na hindi tama. Nagkakaroon ng epekto sa mas malawak ng audience. Doon pa lang eh. Doon pa lang sa binigay mo example na ang isang sambahayan nagkakaroon talaga ng problema pag na-a-addict sa mga sugal. So, pwede mo i-cancel siya in terms of bakit kailangan mag-promote ng ganyan-ganyan o bakit kailangan nating maging influencer or i-endorse ang mga ganitong bagay for what? For easy money? Well, totoo yun. For easy money talaga. You know why? Nag-handle ako ng isang malaking channel, right? 600,000 subscribers. Alam mo ba na kapag ka isang influencer ka na may malaki kang subscribers, pwedeng umabot yung ibabayad sa'yo na 1.5 million per project. Ang pinakamababa, pagka gano'n ang subscriber mo, 150K? Wow. Ilang video lang, isang buwan lang. Easy money talaga. So it's not about the pagmamalasakit mo sa kapwa mo para sinasabi kasi ng iba na kung sa tingin mo wala ka nang mapagkuhanan ng income, try mo tong sugal, kikita ka ng malaki. Kumbaga para sa sariling kapakanan lang nila yun. For real. So kaya like sila nag-i-endorse ng ganun. So like papasok din yung cancel culture para harapin nila. To give them lection lang. Lection, yeah. And kasi yung accountability para sa akin
dapat siyang ibigay para doon sa mga tao na walang boses, voiceless, walang kakayahan na ipagsigawan yung epekto na nararamdaman nila. Like for example, yung nanay, yung anak, meron ba silang boses na i-erase para yung tatay ko po, yung asawa ko po, nagsugal, ganito na kalagayan namin. Kumbaga, hindi naman lahat may access sa social media. For real. Hindi lahat may access sa social media, hindi lahat may kakayahan na dumaan sa legal, right? Yes. So, kapag ka nalaman ng isang ng netizen, yung isang influencer or content creator na nagpo-promote siya ng sugal, yung netizen na yung gumagawa ng hakbang para papanagutin yung influencers na yun. Kasi alam natin, ang lawak na nung epekto, ng negatibong epekto nung ginagawa mong pagpo-promote ng sugal. Totoo yun. Ang alam mo pare, ang pangit pa dyan. Hindi sila marunong tumanggap pagkakamali. Kasi alam mo, katwiran pa nila, nasa sa kanila naman yun kung susundin nila ako. Nila. Nasa sa kanila naman yun kung magpapadala sila sa akin. Andun ka na nga. Alam mo yung, sabi nga diba, hindi mo na nga dapat ginawa, pinangangatwiranan mo pa. Parang, ganito lang yan eh. You are going to, or you are the one na nagpo-promote na bawal mag-inom. Pero ikaw, ayaw mo mag-inom, pero nagtitinda ka ng alak. Oo, nagtitinda ka ng alak. Tapos sasabihin mo sa dulo, sila naman ang bahala kung bibili sila eh. Well, kung talagang ang concern mo, yung other countrymen mo, yung iba mong mga kababayan, para hindi sila ba't ka magtitinda ng alak? Diba? Kung ako sa'yo, totally, i-ano mo na yan, alisin mo na yan, iban mo na yan. Kaya hindi mo maano yung mga senator, buti nga pare. Ewan ko ha, kung good thing, well, siguro good thing kasi may action na, pero I think it's late. Alam mo yung action yan? Kasi gumagawa na ngayon ng batas sa Senado para ano yung paggagamit na yan sa online. Kasi even minor na-access para yung mga apps. Right? Well, 2021, 2022 pa lang, 2023 pa lang, nagko-call out ni netizens sa social media. Baka naman pwede may gawin ng gobyerno. Walang action na ginawa, walang nakitang hakbang. So meaning at least 2 to 3 years pa bago nagkaroon ng action. Exactly, kasi pandemic umuso yan eh. Kasi nung pandemic, talaga online, ka lang, pwede ka na pala magsugal, pwede ka na kumita. Sige, ngayon, yung mga netizen, naiinip na, sila na mismo yung nagko-call out sa mga influencer na, ba't nag-promote ka ng sugal? Di ba? Bakit ka ngayon bigla? Ang dami pa nga naging meme yan, naging katatawanan pare. So like yung pagiging, yung cancel culture, in a sense na accountability yung habol. Like, gusto natin turuan ng leksyon. Yes. At the same time, gusto natin silang mapapanagot at harapin nila yung pagkakamali na nagawa nila. At sana, wag na mga tuwiran ba, right? Second one. Ito naman, para naman sa ito. Kailan nagiging bullying ang cancel culture? Bullying. Siguro, nagiging bullying siya in terms of pag gusto mo lang makisabay sa hype. Ayun, okay. Kunyari, may isyong ganito, ganyan. Parang naiintriga ka kasi chismoso ka eh. So, makikisali ka. Kahit di mo alam yung context, kung ano ba yung ginawang problema netong taong to, kung ano bang sinabi niyang offensive ng tao na ito. Pero, gusto mo lang maisali sa hype para maging relevant ka. You think ganito pare bibigyan kita ng sample. Tingin mo, I just want to take your insights. Isang uri ba ng bullying to kapag ka nag-cancel culture ka pero sinabayan mo ng bashing? Or like, bashing plus gumawa ka na ng kwento about dun sa influencer because of your hate dun sa ginawa niya. Like for example, nag-post yung isang content creator na kung saan nang di-discriminate siya or nagiging racist siya. So like, andun tayo sa pagiging ika-cancel culture natin siya sa paraang maybe mawalan siya ng supporter. Pero you think sobra na kapag dumating yung point na binabash na siya naman yung pinagsasalita ng masama or siya naman yung ginagawa ng kwento para lang maibaon siya? Siguro depends. Pero kasi nagiging sobra siya pagka wala na sa direction yung sinasabi mo or minsan personal na yung binabash mo dun sa taong yun. For example, kung racist siya, ina-atake mo na siya
physical niya. Hindi na about sa pananaw niya. Body shaming, Oh, pumasok na body rin. shaming na. So, hindi na siya relevant sa ginagawa mong pangbabash. So, I think that's bullying kasi nga, nang aatake ka na personally. And yung sentido or yung konteksto na ng cancel culture ka kasi may nagawang mali yung isang tao. Pero yung ginawa mo rin sa kanya, mali din. Parang, di ba sabi nga nila, hindi maitatama ng mali ang isang pagkakamali. Oo, totoo naman yan. So like, meaning, yung cancel culture, kung gusto mo siyang, in a sense na accountability, panagutin mo lang siya. Turuan mo lang siya ng leksyon sa paraang tigilan mo yung pagsuporta sa kanya, tigilan mo yung pakikinig sa kanya, or i-call out mo siya na ganito yung ginawa niya, na ganito yung mali niya nagawa, na dapat maging ganito siya, baguhin niya yon kasi ganito, kasi ganyan. Exactly. Sa halip na i-cancel natin, why not call out culture na lang natin, di ba? Kaysa sa i-cancel natin, not para hindi masuportahan yung tao. What if i-call out natin, pero andun pa rin yung suporta? Kumbaga, iparamdam lang natin na nagki-care tayo, kaya tayo nagsasalita na gano'n. Na nagbibigay tayo ng leksyon para maituwid nila at di na nila maulit yung mga ginagawa nilang something bad or problematic. So like, pwede palang middle ground. Oo, pwedeng middle ground. Pwedeng balance actually. Pero yung balance eh. Oo. Okay din naman yung cancel culture. Pero, yun nga, nagiging sobra na in terms of, minsan, yung ibang tao is getting out of hand na. So depende sa intention. Ano? Depende sa intention. Oh, depende. Like- Mamaya kasi, gusto mo lang talaga ng issue. Gusto mo lang talaga makiaway or gusto mo, kumbaga, sa panahon yan ewan ko pero yun ang gusto ng tao ngayon yung galit. For example, may napapanood kang road rage. Parang natutuwa pa yung mga tao na nag-aaway tong dalawang tao. Dun Tong ako dalawang na- motorsiklo. Like, dun ako na... Nagbabanggaan. Oo. Di ba? May ganun tao na natutuwa pa. So, sumasakay lang sila talaga, no? Parang, wala sila doon to resolve the situation. oo, wala talaga. But Talagang magdagdag lang ng apoy yun, sa- exactly. sa apoy. Exactly. May ganun tao talaga, no? Oo, meron. Isa ka ba doon? Hindi. Minsan. Hindi. Ano Yeah. naman ako, nanonood lang ako, pero never ako nagbigay ng comment. Well, we have our insights sa loob-loob natin. Totoo naman. Like opinion sa utak ng natin, pero hindi na para ilabas Di sa na, social media. oo. Kasi napakalaking bagay ng isang comment, pare. Kasi pagka nabasa yun ng netizen, Oo. nag-a-unlock yun ng isang perspective. Perspective, Right? yes. And dun pumapasok yung alam mong maling perspective, pero minsan napapangatiwiran na, napipilipit, nagiging tama. Totoo. Saka minsan, di naman nila pinapanood ang buo Minsan, pag Yun. napanood nila in 1 to 2 minutes, rekta comments na Nagiging one-sided. nagiging one-sided na. So- without knowing the full story. So, dyan din papasok yung kapag ka na-cancel culture mo yung isang tao, pero hindi mo narinig yung side niya, unfair. Unfair, sobra. One-sided, right? So, like, ano ba yung mga halimbawa kaya na parang one-sided na cancel culture, pero yun pala, may ganito palang may mga celebrities Like, na bumangon sa mga nakaraan na parang, let's say, Aura Brigela, pare. sige, go. I mean, this is a sensitive topic. Na parang yung unang lumabas sa CCTV kasi binash yung mga pulis Yung sa bar, sa Poblacion Makati, if I'm not mistaken. Tanda ko yan. That was, I think, year ago. Right? Si Aura Brigela, parang dinakip siya ng mga pulis. Ang nangyari, sa unang bugso nung issue na yun sa social media, pare, yung mga pulis, yung nabash. Binabash, You know why? Kasi ang Grabe lumabas, daw. ang unang, hindi, grabe daw. Grabe Police daw yung, brutality daw. Alam ko rin yeah, ang una kasing pumutok sa social media na isang angulo, pinoprotektahan daw ni Aura yung mga kasama niyang babae Oo. against dun sa mga lalaki na nambastos daw doon sa mga babae. Oo. So parang ang tingin ngayon ng netizen kay Aura, Savior. superhero siya, Oo. savior siya. Tapos gaganunin ng pulis, hindi man lang inalam. Oo. Yun pala pare, may CCTV footage na lumabas na itong si Aura Brigela yung parang namimilit doon sa lalaki. Namimilit to... Parang
I don't know, to flirt or Okay. I don't know the intention. Fling, Oo. Tapos parang ayaw nung lalaki. And then parang doon nagkaroon ng ng discussion between the Aura Brigala and the team of the boys. Oo. So doon nag-start na parang So yung mga boys is tumawag ng police. I don't know, nakalimutan ko yung Or whole baka story niya. andun na. No. Andun na or baka nag-respond din nung nalamang may gulo na, 'di ba? Kasi parang yung lalaki ayaw niya dun sa ginagawa ni Aura, parang nagiging touch na si Aura dun sa video. Okay. Tapos ayaw nung lalaki. And doon nagsimula. Ngayon nung lumabas yung CCTV footage din, natatawa ako sa comment section. Like ang comment kasi, asan na mga defender ni Aura? Parang ang bilis na mag-flip. Diba? Hindi actually pare. Minsan nga kung kunyari, yung mga nagalit sa police. Nung nalaman yung ganyang balita na si Aura pala yung may problema. Yeah. Biglang kumampi na sila sa police. Kumbaga, ang bilis nilang mag-judge. Ang bilis nilang mag-judge. Hindi kasi nila inaalam yung buong story. Nung nalaman nila yung buong story, dun sila nag-flip. Dapat kina-cancel culture din yun eh. Aray ko. Pero mahirap nga kasi, minsan kung sino pa yung mga ganun na talky, yung pa yung mga takot in terms of gumagamit sila ng poster accounts. Papasok kasi yung emosyon dyan. Gumagamit sila ng poster accounts. Kaya matatapang sila. Gumawa ng mga... Well, pwede natin talakayin sa mga susunod na episode yan kung bakit ang tao malakas ang loob magsalita when it comes to social media. Pero pag hinarap mo yan pa ang ng takot, pare. Ako nagsasabi sa'yo. Baka umiyak pa yan. Sa mga susunod na episode, tatalakayin. Sige. Pero, ayun nga, nung lumabas yung CCTV footage nyo ng isang angulo na yun, sinasabi, asan yung mga defender ni Aura? Ganyan, ganun, di ba? Meaning, parang, how society works. Like, dun pa mapasok yung bang pangka-cancel culture nyo, yun ba ay nasa tama, nasa katwiran ba yun? Or nagiging one-sided lang kayo? Right? And pag naging one-sided kayo, that's not just unfair, but that's a bad thing. Kasi hindi lang yung taong pinaratangan mo yung naapektuhan. Nandamay ka pa ng ibang netizen sa social media dahil sinakyan mo yung issue without learning kung ano yung isang side of the coin. Comment ka ng comment, bigay ka ng insights, nanghahata ka ng ibang tao tungkol doon sa perspective mo. At the end, pambihira, sinasama mo lang pala sila sa kahihiyan. Diba? So, I don't know. So, it depends talaga sa sitwasyon eh. Dapat kung magka-cancel culture ka, alamin mo kung valid ba talaga. Talaga alamin mo muna or mas okay, huwag ka na magsalita. Kasi ang nangyayari pare ganito pa eh. Ganito pa yung isa pang sistema na hinaharap ko or iniisip ko. Andun na tayo sa moral. May mga mali na talagang walang valid reason para gawin yun. Talagang mali kung mali. Halimbawa, cheating. Mali There's no talaga. valid reason para mag-cheat, di ba? Pero kung gusto mong pairalin yung unawa mo, kung gusto mo lang naman pairalin, hindi ko naman sinasabing i-validate yung pang-cheat niya. Kung gusto ko lang unawain, kung gusto mo lang i-deep dive, bakit niya nagawa? Ano kayang nag-udyok sa kanya? Ano kayang, yun ba ay namana niya? Talaga bang nasa angkan niya na yung pagiging babaero or pagiging cheater? Or ginawa niya lang yung or way nagawa na niya yun. lang yun kasi siguro sa partner niya, binubugbog na pala siya. Nagiging toxic na pala. And like, kaya naging cheating kasi pinagbabantaan siya ng partner niya na kapag nag-cheat siya, may gagawing masama, ikakalat yung video nila. So, takot. So, yung pinagbabantaan, parang she wants to seek for a help. Nagagets mo? Yun yung mga, ang tao kasi, hindi na sila nagdi-deep dive doon sa possibilities. Nagja-judge agad. Rekta na. Base doon sa emosyon. And base sa ideology na ipinapasok ng social media sa utak nila. Para silang parang yung ibang tao parang mga memory card na kung ano lang yung ma-register, yan na yun. Pagka cheating, walang valid reason, atake agad. Basta may nakita silang word na cheating, yun na yun. Yun na yun. Pero sabi ko nga, kung gusto mo maging taong malawak yung karunungan, unawain mo yung sitwasyon, alamin mo. Yeah. Pero, balik tayo. Depende nga yun sa sitwasyon. If your intention is to educate, then that's accountability.
But if your intention is masira yung isang tao, Bullying. bullying na yan. And that's bad, right? Saka maging maingat tayo pagdating sa social media. Lahat ng mga sinasabi natin, talagang tumatatak sa tao yun. Kahit pa sabihin natin nag-comment lang tayo, kahit pa sabihin natin hindi matatabunan lang yan, hindi mababasa ng certain creator na yun. Yun na nga, nakikita yun ng ibang tao eh. So, nakakahatak tayo ng negativity. At nakaagawa tayo ng mga news, mga fake news, na kung saan ginagamit pa ng iba hanggang sa lumala na. Wala na. Sirang-sira na yung tao. Ang algorithm kasi ng social media, pinalalala pa talaga eh. Totoo. You know kasi, rage bait sells. Oh, rage totoo. sells, right? Yun nga. Kaya nga yung mga ibang social media, di ba? Talagang rage bait na yung content eh. Gagawa talaga ng issue na kasi ganyan-ganyan sila. Tapos, pagka umusbong na sila, public apology, hanggang sa, magiging ano lang eh, nagiging cycle lang eh. Maunawaan mo rin naman yung mga netizen na nagka-cancel culture. Kasi this is my take. You want the person na nakagawa ng mali na maging accountable siya sa mistakes niya, right? So, eto na. What do you want? Public apology? Magpa-public apology ngayon yung influencer. Pero, may mababasa ka sa comment, halatang scripted. Oo. Di ba? Totoo. Fake tears. Totoo. May mga ganun ka bang encounter? Ko, ay oo, hindi na ako magda-drop name, pero meron dyan yung dating nagparitoke. Yung nagparitoke, tapos... tapos? Ayun, after niyang, kumbaga, ginawan siya ng maganda. Binigyan siya ng bagong opportunity. Yeah. Binigyan siya ng mga career. Pero sinira niya dahil sa paggawa niya ng mga ganitong issues or ganitong problematic na content. Kaya, ayun. Ang nagiging cycle niya na lang yun, gagawa siya ng video na katatawa sa sarili niya. Or minsan, gagawa siya ng mga problematic videos. Tapos, ika-cancel siya. And after i-cancel, gagawa siya ng public apology. Yeah. Tapos, paulit-ulit lang yun. Cycle na. Wala na siyang nagawang tama. Wala na siyang nagawang okay. Kaya, pangit na naging influencer siya. May naisip nga ako eh. What if ano kaya? Yan kaya yung gawin natin dito sa... Wag. Ay, sorry. Ano tayo, tas apology. Sa video lang, no? Sumabay sa algorithm, no? Hindi, pero that's bad. Oh. I mean, I want us to be the source ng maging isa sa mga bosses. Oo. Good influence, yeah. Yeah. Siguro, ang akin din, hindi na natin mapipilit yung ibang tao, ibang netizens sa social media na ganito yung maging desisyon nila. Pero sana makatulong sa ibang tao na naghahanap talaga ng peace and ng wisdom kung paano gagalaw sa mga ganong sitwasyon ng buhay, right? And my take is, hindi natin kailangan sumabay sa uso. Hindi natin kailangan na may mga pagkakataon na kung ano yung trending, kung ano yung sinasamahan ng mayoridad, kung ano yung desisyon ng nakakarami, yun na rin yung pasya mo. Bible ulit tayo. Yan. Kung ayaw mo mahusgahan, huwag ka manghusga. Sabi rin sa Bible, bago mo sitahin yung muta sa mata ng kapatid mo o ng kapwa-tao mo, tignan mo muna yung muta sa mata mo. Mas malaki pa pala yung iyo. Yung pagka-cancel culture kasi, minsan isang uri na ng judgment, ng paghatol or ng paghuhusga sa kapwa natin. Napakaraming tao ang nagpo-promote na no judgment, no to body shaming, no to bullying. Pero makikita mo sa kabilang banda, sa isang social media app nila, silang nangunguna doon. Parang ang tao ngayon, no? Peke. Sobrang hypocrite. Hipokrito na pare. Like, oo, andun tayo sa tao lang tayo. Maski man tayo, may nagagawa tayong mali eh. But the thing is, paano tayo naninindigan dun sa prinsipyo na pinanghahawakan natin na no to judgment, no to bullying, kasi alam mo kung paano mabully, kung paano ma-judge. Paano ka maninindigan doon na hindi ikaw yung pagmumulan nun? Right? That's so bad. That's so bad. You know, may mga panahon pa nga na dapat magpatawad ka kahit hindi nahingi ng sorry yung nakagawa ng mali. Totoo. Alam mo isang example dyan? Ano? Si Christ. Nung pinapako na siya sa krus. Ano sabi niya? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kumbaga, may punot dahilan siya para maging magalit. Meron pare. Sinantabi niya. Napakalaki ng... Isipin mo, ikaw, wala kang ginagawang masama. Ibebenta ka sa 30 piraso ng pilak.
huhusgahan ka sa harap ng maraming tao, hahatulan ka na hampasin, pahirapan, sugat-sugat na katawan, pinagbuhat ka pa ng krus, pinako ka pa sa krus, sinibat pa tagiliran mo nung nauuhaw ka, kung ano pa pinainom sa'yo. Pero ano sabi ni Kristo? Like, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. They don't know the wisdom. They don't know the knowledge. They don't know the morals na panglangit. And ganun din sana tayo tumingin sa tao. Yun bang influencer na yun na, nakagawa siya ng mali. Alam niya ba yun na mali yun? O baka kasi hindi niya alam na mali yun para sa kanya, pero sa perspective niya, tama yun. Kasi yun pala, may reason din pala siya. Hindi natin alam yung reason. Maybe personal. Mula sa experience niya mismo, traumatic experience, o di kaya experience ng kamag-anak niya na dahil sa experience na yun, nagalit siya, may hinanakit din siya. Madali manghusga. Pero alam mo, mahirap umunawa. At alam naman natin kung ano yung madali na mga bagay. May mga pagkakataon talagang, at madalas, humahantong sa kapahamakan yan. Totoo. Diba? Sabi nga, the road to heaven feels like hell. But the road to hell feels like heaven. Kung ano yung magaan, kung ano yung madali, ibubulid ka niyan sa pagkapahamak. Pero yung isang bagay na gusto mong makamit na talaga makakabuti sa'yo, laging may sakripisyo, laging may pagtsatsaga. At kung gusto nating maging mabuting tao, kasama yun. Tiisin mong wag kang manghusga sa sarili mo. Tsagain mo na wag magpadala sa perspektibo ng ibang tao na maling-mali naman. Manindigan ka sa kung anong tama. Nung panahon ni Kristo, nakapalibot sa kanya, iba perspektibo nun, nung pinapako siya. Pero nanindigan siya, patawarin mo sila. Naging mapagpatawad siya. At ang masarap doon, kung ika-cancel culture mo ang isang tao, pare, i-cancel culture mo na rin yung sarili mo. Kung alam mong judgmental ka. Sa sarili mo pa lang. Tigilan mo na yun. Ikaw na mismo yung magtanggal sa sarili mo. Huwag mong suportahan yung ganung pag-uugali mo. Totoo. Kasi at the end of the day, it's for your own peace. Totoo. Hindi sa ibang tao. Anong magagawa ng ibang tao na binabash mo, samantalang sila natutulog ng mahimbing? Totoo. Kasi sanay na yung mga influencer na yun sa bashing, pare. Totoo. Alam nila yung makapakulo. Malaos sila. Babangon nila, alam nila kung paano bumangon. Pero ikaw, diba? Nagdulot lang yun ng hinanakit sa'yo. Nagbaon ka lang. Nagdulot ng galit sa'yo. Wala. Nabigatan ka lang. Wala ka na pala. Diba? Tapos, nabigatan ka na nga, yung pagkatao mo lumala pa. Naging masama pa. Diba? Kaya kung ako sa inyo, scroll away lang. If ever na may makita kayong bad thing, negative, scroll away. Huwag mo na basahin. Mostly kasi talagang binabasa pa eh. Kaya naiinis. Napipilit na mag-comment. Nakita ko nung may kasagutan sa comment section. Wala. Hindi ako yun. Baka poster account ko lang yun. Poster account? Hindi, pero never akong, naipag-away sa comment talaga. Like, wala akong matandaan. Kahit gaano ko kakalala yung kasamaan ng ugali mo. Grabe. Sorry. Hindi, talaga totoo yun. Kasi minsan, pangit din eh. Nakikita kasi ng ibang tao. Yeah. Kung sakaling talagang need mong bigyan ng payo, PM na lang. Huwag mo nang i-public. Kung talagang gusto mo ng pagmamalasakit, yung iba kasi gusto magbida-bida lang. Para sabihin, wow, ang talino na ito ah. Yeah. Galing nga, galing ang payo na ito, ayos ta. Pwede ta, parang credible ta, parang Pero if you want na magmalasakit, PM mo na lang. Diba? Totoo. Kasi tao lang din naman yan. Pero, alamin din natin yung attention, baka mamaya ginagawa niyo for rage bait lang naman. So, kahit anong sabihin mo doon, di magbabago yun kasi rage bait yun eh. For content yun eh, para sa monetization. Ayun lang Sana nakatulong na malaki yun, pare. Totoo. So, at last, if we want na mag-cancel culture, unahin muna natin siya sa ating sarili natin. If we want to educate or to give morals sa ibang tao or gusto lang natin makasira ng buhay ng iba. What a good episode, pare. Next time. Bounce na!